Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Part 1 ng The Godfather. Enjoy watching! You can act like a man! What's the matter with you? You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Nagsisimula ang pelikula noong katapusan ng summer noong 1945, nagtipon ng mga bisita para sa isang salo-salo sa kasal ng pamilya ni Don Vito, ang leader ng Corleone Mafia. Kilala ang pamilya at tinatawag siyang Godfather ng kanyang mga kaibigan. Kasama ni Don Vito si Tom Hagen, ang abogado at ampun niya, na nakikinig sa mga pakiusap para sa mga pabor, tulad ng tradisyon ng mga Italyano. Walang Sicilian ang maaaring tumanggi sa isang hiling sa kanya. Sa araw ng kasal ng kanyang anak na babae, may isang lalaking humiling ng pabor kay Don Vito na si Amerigo Bonnicera, isang kilalang embalsamador. Binugbog ng walang awa ang kanyang anak na babae ng dalawang lalaki dahil sa pagtanggi nila sa kanilang hinihiling, at nang magdemanda sila ay hindi sapat para sa kanila ang parusa na ipinataw sa mga ito. Disappointed si Don Vito kay Bonnicera, na umiiwas sa karamihan ng pakikipag-ugnayan nila sa kanya dahil sa mga kriminal na gawain ni Corleone. Ang asawa ni Don ang ninang ng anak ni Bonnicera, na naging relasyon kay Don upang kunin ang bagong katapatan mula sa kanya. Kaya pumayag si Don Vito at inutusan ng kanyang mga tauhan upang gantihan ang mga kabataang lalaki na responsable sa pangyayari, at sinabi niya na balang araw kakailanganin ang serbisyo ni Bonnicera sa hinaharap kung kinakailangan. Samantala, dumating sa kasal ang bunsong anak ni Don na si Michael, isang pinarangalan na bayaning sundalo na bumalik mula sa paglilingkod sa ikalawang digmaang pandaigdig. Kasama niya ang kanyang girlfriend na si Kay Adams at kinukwento niya ang tungkol sa kanyang pamilya at mga ilegal na negosyo ng mga ito. Sinasabi niya kay Kay ang tungkol sa kanyang ama at mga krimen na gawain nito, pero ipinapangako niya na siya ay iba sa kanyang pamilya at walang planong sumama sa kanila. Ipinakilala ni Michael ang kanyang pamilya sa kanyang girlfriend, una ay si Fredo, ang susunod na kuya ni Michael, na lumapit sa kanya ngunit hindi na maintindihan dahil lasing na ito. Nandoon din ang kanilang panganay na kapatid na si Sonny, ang nakapila na sumusunod sa tradisyon upang maging Don tulad ng kanyang ama kapag nagretiro ito. Kasama rin sa mga bisita ang sikat na singer na si Johnny Fontaine, inaanak ni Don Vito, na nanggaling pa sa Hollywood upang humingi lamang ng tulong kay Vito na mabigyan siya ng papel sa isang pelikula upang buhayin ang kanyang naglalahong career. Sinabi niya na si Doc Waltz, ang head ng studio, ay tumanggi na bigyan siya ng isang karakter na gagawin siyang isang mas sikat na star. Umiiyak ito habang nagsasabi kaya sinampal-sampal siya sinisigurado ni Don Vito kay Fontaine na mabibigyan siya ng gusto niyang karakter. Ang Godfather ay tumanggap rin ng pagbati mula kay Luca Brasi, isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang nakakakilabot na enforcer sa criminal underworld. Tinanggap din niya ang isang request mula kay Nazarene na isang baker na gumawa ng wedding cake ni Connie, na nakikiusap para kay Enzo ang lalaking kasintahan ng kanyang anak na babae at gustong maging American citizen pagkatapos ng kasal. Si Hagen ay nagpunta sa Los Angeles upang makipagkita kay Waltz na galit na nagsasabi sa kanya na hinding-hindi niya ilalagay si Fontaine sa ginagawa nilang pelikula. May sama ng loob siya dahil nanligaw at sinira ni Fontaine ang isang starlet ni Waltz na binibuild up niya para maging isang sikat na star ngunit nahuli siya nakikipag-sex dito. Si Waltz ay pinakiusapan na magbigay ng role kay Johnny pero tumanggi siya, kaya nang magising siya ng maaga kinaumagahan ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang kama. Kaya sinubukan niyang ilain ang kumot para tignan kung ano ang nasa kama niya. Dinaglaon napasigaw siya sa takot nang makita niya ang ulo ng kanyang mamahaling kabayo na naliligo sa sarili nitong dugo na nagkakahalaga ng $600,000. Pagkatapos nito ay nakatanggap na ng imbitasyon si Fontaine sa gagawing pelikula. Pagbalik ni Tom, ay nakipagkita sila kay Virgil the Turks, na tinutulungan ng kalaban nila, ang pamilya Taglia. Humihingi siya ng pondo kay Don Corleone, at pati na rin ng proteksyon sa politika at batas para sa pag-import at pamamahagi ng heroin, ngunit tumanggi si Don Vito kahit malaki ang pera na kikitain niya. Ipinaliwanag niya na nasa panganib ang kanyang impluwensya sa politika kapag siya ay sumali sa illegal drugs. Ang mga hukom at politiko na kaalyado niya ay siguradong tatalikuran siya kung malalaman nilang nagnenegosyo siya ng droga. Si Sonny, na matagal nang nag-uudyok sa pamilya na sumali sa droga,
ay nabawasan ng ranggo sa pulong at kinwestiyon ang mga pangako ni Lotso tungkol sa gusto nilang makuha sa pamilya Corleone. Pagkatapos nito, si Don Corleone ay inutusan si Luca Brasi upang pasukin ang grupo ni Salazzo para mag-imbestiga at bumalik para sa makukuhang impormasyon. Lumipat ang eksena kay Luca Brasi na nagpunta sa lugar ni Salazzo upang pag-usapan ang mga nais nilang mangyaring negosasyon sa kanilang negosyo. Pagkaraan, ay napansin ng mga kalaban ang ginagawa nito kaya't nang nakisindi siya ng sigarilyo kay Salazzo at nang yumuko siya para sindihan ng sigarilyo bigla na lamang siyang sinaksak sa kamay at sinakal sa likod hanggang siya ay mamatay. Samantala, nagpaalam si Polly na hindi makakasama kay Don Vito sa araw na yun dahil may sakit siya, kaya si Fredo ang inatasan para sumama sa kanyang ama. Habang si Don Corleone ay namimili ng mga prutas, bigla na lamang may dumating na mga kalalakihan at pinagbabaril siya, at nang papunta na si Fredo para iligtas ang kanyang ama ay natarante siya at hindi niya nakuhang iputok ang dala niyang baril. Nagpapatunay lamang ito na siya ay hindi nabibilang sa mundo ng kanyang pamilya. Sa ibang eksena, dinukot ni Salazzo si Tom Hagan at hinihikayat na sabihin kay Sonny ang dati nilang kasunduan na inialok sa kanyang ama. Habang inilalabas si Tom, sinabi ni Salazzo na ang Don ay nakaligtas sa pagtatangka sa kanyang buhay. At galit na sinabi niya kay Tom na hikayatin si Sonny na tanggapin ang kanyang alok. Tumanggi si Sonny na isaalang-alang ito at ang mga isyu ay nagdulot ng isang ultimatum sa Taglia na ibigay si Salazzo o magkaroon ng isang matinding digmaan. Nag-init ang ulo ng mga kaaway na pamilya at sa halip ay ipinadala kay Sonny ang isang mensahe ng Sicilian sa pamamagitan ng 2 sariwang isda na nakabalot sa bulletproof vest ni Luca Brasi. Sinasabi sa mga Corleone na si Luca Brasi ay patay na at kasama ang mga isda. Kinalaunan, kinuha ni Clemenza si Polly at isa sa mga hitman ng pamilya na si Rocco Lampen para sa isang biyahe sa Manhattan at sa kanilang pagbabalik, pinahinto ni Polly ang sasakyan ni Clemenza sa isang liblib na lugar upang umihi siya. Binaril ni Rocco si Polly at iniwan nila siya sa sasakyan. Ito ay sa dahilang nalaman nilang sinadya niyang huwag sumama kay Don Vito para si Fredo ang magbantay dito dahil alam niyang si Fredo ay kailanman ay hindi maaasahan. Bumalik kay Don Vito, binisita ni Michael ang kanyang ama sa isang maliit na pribadong ospital at nagulat siya na walang nagbabantay sa kanya at sinabihan siya ng isang nurse na pinakikialaman ng mga lalaki ang patakaran sa ospital at pinaalis ng mga pulis ang mga bantay bago pa man dumating si Mike. Napagtanto niya na ang kanyang ama ay pinaplanong patayin muli, kaya tinawagan niya si Sonny para humingi ng tulong. Habang inililipat niya ang kanyang ama sa ibang silid, biglang dumating si Enzo the baker na pumunta sa ospital upang dalawin lamang ang Don. Sinabihan niya ito na magbantay sa entrance habang nililipat niya ng kwarto ang kanyang ama. Sinabi din ni Michael na ilagay niya ang kanyang mga kamay sa bulsa nito para magmukhang may dala siyang baril. Ngunit nang dumaan ang mga tauhan ni Salazzo at nakita sila, bigla itong nanginig sa takot. Pagkaalis ay agad namang lumitaw ang mga sasakyan ng pulis na sakay ang kurap na si Captain McCluskey na agad sinuntok si Michael na halos masira ang panga nito. Lumalabas na binayaran ni Salazzo si McCluskey upang ma-set up ang ama ni Mike. Kaya dumating si Hagan na may kasamang mga lisensyadong detective na may baril upang protektahan si Corleone, at dinala nila ang nasugatan na si Michael sa bahay. Kasunod ng pagtatangka sa buhay ni Don, humihiling si Salazzo na makipagkita sa mga Corleone bilang kapalit ng proteksyon. Dadalo si McCluskey bilang bodyguard ni Alacho, ngunit nagboluntaryo si Michael na patayin ang 2 lalaki sa panahon ng pagpupulong. Sa una ay hindi sang-ayon ng ibang senior family members, ngunit kinumbinsi sila ni Michael na seryoso siya at ang pagpatay kay Salazzo at McCluskey ay para sa interes ng pamilya. Dahil itinuturing si Michael na isang sibilyan at hindi kainahinala, siya ang naging representante para sa mga Corleone, bagamat karaniwan ang walang limitasyon ang mga opisyal ng pulisya sa mga pinaghihinalaan nila. Ipinagtanggol ni Michael na dahil sa korupsyon at katarantaduhan ni McCluskey, dapat siyang patayin at ang ilegal na pakikitungo kay Salazzo ay hindi patas na laro, ayon din kay Michael. Dagdag pa nito, ang mga pahayagan na nasa payroll ng mga Corleone ay siguradong magiging interesado sa pagsusulat ng mga kwento tungkol sa tiwaling kapitan ng pulis. Sumama si Michael kay Clemenza na naghanda ng isang maliit na pistola para sa kanya. Nilagyan nito ang trigger at grip ng tape upang maiwasan ang anumang ebidensya ng fingerprint.
Tinuruan niya si Michael kung paano may sagawa ang pagpatay at sinabihan siya na itapon ang baril pagkatapos itong gamitin. Sinabi rin kay Michael na ang pamilya ay lubos na ipinagmamalaki siya bilang isang bayani sa digmaan noong siya ay nagsilbi sa mga marino. Nagpakita si Clemenza ng malaking tiwala na kayang gampanan ni Michael ang trabaho at sinabihan siya na magiging maayos ang lahat. Ang plano ay magkaroon ng mga informant ng Corleone upang malaman ang lokasyon ng pagpupulong at itanim ang baril bago dumating sina Sollozzo at McCluskey. Bago ang pulong sa isang maliit na Italian restaurant, sinuri ni McCluskey si Michael para sa mga armas at nakita na malinis siya. Matapos ang ilang minuto ng pag-uusap ni Michael at Sollozzo sa restaurant, nagdahilan si Michael na pumunta sa banyo kung saan kinuha niya ang nakatanim na baril. Pagbalik niya sa mesa, pinatay niya sina Sollozzo at McCluskey. Matapos ang insidente, ipinadala si Michael upang magtago sa Sicily habang naghahanda ang pamilya Corleone para sa laban sa 5 pamilya na nagkakaisa laban sa kanila, pati na rin ang pangkalahatang pagpapakalma sa mga pulis at gobyerno. Pag-uwi ni Vito mula sa ospital, nabahala siya nang malaman na si Michael ang pumatay kay Sollozzo at McCluskey. Samantala, ang kasal ni Connie at Carlo ay nagsisimula ng magkaproblema. Madalas na pinagtatalunan nila ang pinaghihinalaang pagtataksil ni Carlo at ang kanyang possessive na ugali kay Connie. Ayon sa tradisyon ng mga Italyano, walang tao, o kahit pa isang mataas na mafia don na tulad ng ama ni Connie, ang maaaring makialam sa personal na alitan ng mag-asawa, kahit may kinalaman ito sa pagtataksil, pera, o pang-aabuso sa tahanan. Isang araw, nakita ni Sonny ang marka sa mukha ni Connie at sinabi niya sa kanya na sinaktan siya ni Carlo. Pagkatapos pinuntahan ni Sonny si Carlo Rizzi at binugbog sa gitna ng maraming tao sa kalye dahil sa pagmamaltrato kay Connie. Nagbanta din ito na papatayin siya kung uulitin uli ang ginawa niya kay Connie. Sa galit ni Carlo, nagbalak siyang gumanti sa pamamagitan ng pagpunta kay Don Talia at Don Emilio Barzini, ang mga pangunahing karibal ni Corleone, para patayin si Sonny. Sa bahay ni Connie, biglang mayroon tumawag na isa sa mga babae ni Carlo at nagsasabi na hindi siya pwedeng makipagkita dito. Sa galit ni Connie ay nagwala siya at ito ang ginamit na pagkakataon ni Carlo para saktan muli si Connie. Pagkatapos, tumawag si Connie sa bahay ng kanyang pamilya para sabihin kay Sonny na binugbog na naman siya ni Carlo. Walang pag-iisip, ang galit na Sonny ay nagmaneho ng mag-isa at walang kasama upang tuparin ang kanyang banta laban kay Carlo. Sa daraanan, papunta sa bahay ni Connie at Carlo, tinambangan si Sonny sa isang toll booth at marahas na binaril siya ng ilang grupo ng mga hitman na may dalang M16 at mga submachine gun hanggang mamatay ito. Ipinadala ni Tom Hagen ang balita ng pagkamatay ni Sonny sa Don na humingi ng pabor mula kay Bonnie Sera upang personal na asikasuhin ang pag-embalsamo sa katawan ni Sonny. Kaysa gumanti para sa pagpatay kay Sonny, si Don Corleone ay humingi ng panahon para makipagkita sa mga pinuno ng 5 pamilya upang makipag-ayos at humingi ng ceasefire. Hindi lamang ang hidwaan ang mawawala sa lahat ng kanilang ari-arian at ang pagbabanta sa kanilang kaligtasan ng buhay, ngunit ang pagtatapos nito ay ang tanging paraan upang makauwi ng ligtas si Michael. Binabaligtad ang dati niyang desisyon na sumasang-ayon na gagawin ng pamilyang Corleone ang magbigay ng pampulitikang proteksyon para sa drug trafficking ni Talia, basta ito ay kontrolado at hindi ibinebenta sa mga bata. Sa pagpupulong, napagtanto ni Don Corleone na si Don Barzini ang nasa likod ng pagsisimula ng pagkakagulo ng mga tao, digmaan, at pagkamatay ni Sonny. Sa panahon na nasa Sicily si Mike, matyaga siyang naghihintay, na protektado ni Don Tomasino, isang matandang kaibigan ng pamilya Corleone. Naglalakad si Michael sa kabukiran, sinamahan ng kanyang palaging kasalukuyang mga bodyguard na sina Kalo at Fabrizia, sa isang maliit na nayon kung saan nakilala at umibig si Michael kay Apollonia Vitelli, ang magandang batang anak na babae ng may-ari ng bar. Dinaglaon, sila ay nagsama at kinasal sa Sicilian tradition, ngunit habang tumatagal, ang presensya ni Michael ay napapansin ng mga kaaway ng pamilya Corleone. Bilang mag-asawa sila ay nagplanong lumipat sa isang mas ligtas na lokasyon, ngunit namatay si Apollonia bago pa man nila ito magawa. Siya ang namatay sa isang kotseng tinaniman ng bomba na orihinal na inilaan para kay Michael. Matapos ang mahigit 1 taon, bumalik si Michael at nagkita sila ng dating kasintahan na si Kay. Matapos ang 4 na taon ng paghihiwalay sa Italy at Amerika, sinabi ni Michael kay Kay na gusto niyang magpakasal sila.
Bagaman nasaktan si Kay dahil sa matagal na paghihintay, tinanggap niya ang panukala ni Michael. Kasama si Don Vito, si Sonny na patay na, at ang gitnang kapatid na si Fredo, iniisip nila na hindi nila kayang patakbuhin ang negosyo ng kanilang pamilya. Kaya si Michael na ngayon ang namamahala at sinabi niya na gagawin niyang legal ang negosyo ng kanilang pamilya sa loob ng 5 taon. Makalipas ang 2 taon, nagreklamo sina Clemenza at Salvador na sila ay pinapahirapan ng pamilya Barzini at humihingi ng pahintulot na makabawi. Ngunit tumanggi si Michael sa kanilang kahilingan at nagplano na ilipat ang mga operasyon ng pamilya sa Nevada. Pagkatapos nito, maaari nang humiwalay sina Clemenza at Tesho at bumuo ng sarili nilang operasyon sa New York. Sinabi ni Michael kay Connie na si Carlo ang magiging kanyang kaliwang kamay sa Nevada, dahil hindi pa rin niya alam na may partisipasyon ito sa pagpatay kay Sonny. Tinanggal si Tom Hagan bilang consigliere at ngayon ay abogado na lamang ito ng pamilya, habang si Vito ang nagsisilbing consigliere. Nagtanong si Hagan tungkol sa pagbabago sa kanyang katayuan at sinabi din ni Michael ang tungkol sa isang bagong grupo ng mga tauhan nila na lihim na tinitipon sa ilalim ni Rocco Lampen. Ipinaliwanag ni Don Vito kay Hagan na si Michael ay kumikilos ayon sa kanyang payo. Pagkatapos ng 1 taon, bumiyahe si Michael sa Las Vegas at nakipagkita kay Mo Green, isang mayaman at matalinong boss ng kasino na nagbabalak na palawakin ang kanyang negosyo. Pagkatapos ng tangkang pagpatay kay Don Vito, ipinadala si Fredo sa Las Vegas upang alamin ang tungkol sa negosyo ng kasino mula kay Green. Nag-alok si Michael na bumili ng share kay Green ngunit tinanggihan nito ng walang pakundangan. Naniniwala si Green na mahina ang mga Corleone at makakakuha siya ng mas magandang deal mula sa pamilya Barzini. Habang nag-uusap sina Mo at Michael, pumanig si Fredo kay Mo. Binalaan ni Michael si Fredo na huwag muling papanig sa sinuman laban sa kanilang pamilya. Umuwi si Michael at sinabi ang lahat ng nangyari. Sa pag-uusap nila, ipinaliwanag ni Vito ang kanyang inaasahan na tatangkain ng mga kaaway ng pamilya nila na papatayin si Michael gamit ang isang pinagkakatiwalaang kakampi nila sa isang pagpupulong para gawin ang kanilang mga plano. Sinabi rin ni Vito na ayaw talaga niya ang buhay ng gaya sa kanya para kay Michael. At sinabi din niya na siya ay umaasa na ang kanyang bunsong anak ay hahawak ng lehitimong kapangyarihan bilang senador o gobernador. Makalipas ang ilang buwan, bumagsak si Vito at namatay habang nakikipaglaro sa kanyang apo na si Anthony sa kanyang hardin ng kamatis. Sa libing, nagsagawa si Tesho ng isang event para sa isang pagpupulong kasama ng mga Barzini, at siya ang tinutukoy ni Don Vito bilang magtataksil sa kanila. Nag-ayos si Michael para sa isang serye ng mga pagpatay na mangyayari ng sabay-sabay habang siya ay nakatayo bilang ninong sa bagong silang na anak ni Connie at Carlo na si Michael Francis Rizzi sa isang simbahang Katoliko. Si Don Strachey ay binaril kasama ang kanyang mga bodyguard sa elevator ng hotel gamit ang shotgun ni Clemenza. Si Mo Green naman ay pinatay habang minamassage siya, na binaril sa mata ng isang hindi kilalang killer. Habang si Ancinio ay kinulong sa isang umiikot na pinto sa St. Regis Hotel at binaril ng tauhan ng mga Corleone na si Willie. Habang si Don Tattaglia ay pinaslang ni Rocco sa kanyang kama kasama ang isang prostitute. Pagkatapos, ang isang hindi kilalang assassin ang bumaril sa mga kasamaan ni Don Barzini na namatay sa hagdan ng kanyang opisina ng gusali kasama ang kanyang bodyguard at driver. Habang si Alniri naman na nakasuot ng uniforme ng pulis ang bumaril naman kay Barzini. Matapos ang binyag, naniniwala si Tesho na papunta na sila ni Tommy sa meeting ni Michael at Barzini na kanyang inayos. Sa halip, napaligiran siya ni Willie Sicci at iba pang mga kalalakihan. Habang humahakbang palayo si Tommy, napagtanto niya na natuklasan na ni Michael ang kanyang pagtataksil. Kaya sinabi ni Tesho kay Hagan na laging nirerespeto niya si Michael at ang kanyang pagtataksil ay negosyo lamang. Itinaboy si Tesho at hindi na siya kailanman nakita ulit. Samantala, si Michael ay kinumpronte si Carlos sa pagkamatay ni Sonny at pinilit siyang umamin sa kanyang papel sa pag-set up ng ambush. Sinabi din niyang pinapangako niyang hindi siya papatayin. Pagkatapos, inamin na niyang nilapitan niya mismo si Barzini para abangan si Sonny. Dahil dito sinabi niyang hindi na siya kasama sa lahat ng negosyo ng pamilya, ibinigay niya din kay Carlo ang isang plane ticket para ipatapon sa Las Vegas. Gayunpaman, nang sumakay si Carlo sa isang sasakyan patungo sa paliparan, siya ay siguradong mamamatay sa utos ni Michael sa kamay ni Clemenza.
Maya-maya ay humarap si Connie na hysterical sa Corleone compound habang inaayos ang mga gamit para sa paglipat ng pamilya sa Nevada. Inakusahan niya si Michael ng pagpatay kay Carlo bilang kabayaran sa brutal na pagtrato ni Carlo sa kanya at para sa hinihinalang pagkakasangkot ni Carlo sa pagpatay kay Sonny. Pagkaalis ni Connie sa bahay, tinanong ni Kate si Michael tungkol kay Connie, pero ayaw niyang sagutin at pinapaalala sa kanya na huwag na siyang tanungin tungkol sa kanyang negosyo o pinagkakakitaan. Sinabihan ni Michael si Kate na wala siyang naging papel sa pagkamatay ni Carlo at naniniwala naman siya sa kanya, kaya gumaan ang loob niya. Nagtatapos ang pelikula kay Clemenza, Rocco, at Alniri na dumating at nagbabayad ng kanilang respeto kay Michael bilang bagong godfather. Nakatingin si Kay habang humahalik si Clemenza sa kamay ni Michael at binati siya bilang ang bagong Don Corleone. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!